Andito kami ngayon sa isa sa pinakakilalang temple dito sa Nusa Penida Valley. Tinatawag nila tong Gora Giri Putri Temple at kailangan lang umakyat pataas at maglakad dahil itong temple mismo ay isang cave temple. Bago ka pumunta dito, kailangan mo lang malaman na dahil ito ay isang temple, hindi nila pinapayagan pumasok ang mga turista na nakasuot ng revealing clothes. Kailangan natatakpan ng balikat at binti mo, mapababae ka man o lalaki. Pero good news dahil bago ka pumasok sa temple, nag-o-offer sila ng sarong at selendang. Ang sarong ay ang traditional na telang isinusuot sa bewang at ang selendang naman ay ang sash na pinatali bilang paggalang sa temple. Lahat ng bisita, mapababae ka man o lalaki, kailangan magsuot nito. Pero, hindi ito libre. Kailangan mo magbayad ng 10,000 each para sa sarong at 50,000 each para naman sa entrance fee. At ito na yung pinaka-interesting part dito, Mare. After mo maglakad ng pataas, kailangan mo sumiksik sa maliit na butas para makapasok sa loob. Kaya kung may claustrophobia ka, hindi ka para dito, Mare. Sobrang nagulat ako pagpasok sa loob. Akala ko maliit lang yung cave dahil sobrang liit ng pasukan. Pero pag nasa loob ka na, sobrang lawak pala. Ang Goa Giri Putri ay hindi lang isang tourist spot. Isa rin itong aktibong Hindu temple kung saan pumupunta ang mga Balinese para magdasal, mag-alay ng mga handog at magsagawa ng mga relihiyosong seremonya. Mapapansin mo rin na maraming taong nakasuot ng puti sa loob ng temple. Akala ko nung una, doon na sila nakatira. Pero mali ako. Karamihan sa kanila ay mga Balinese Hindu na pumupunta lang dito para manalangin at pagkatapos ng kanilang pagdarasal, umuwi rin sila. Kaya kung bibisita ka rito, huwag kalimutang maging magalang, magsalita ng mahina at irespeto ang mga taong nagdarasal dahil hindi lang ito isang tourist attraction. Isa rin itong sagradong lugar para sa kanila at kung mahilig ka sa adventure at gusto mong makakita ng ibang klaseng experience sa Bali, pumunta ka na dito. Yun lang. Bye!